Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli na po nating ihanda ang ating mga sarili para sa ating pananambahan sa umaga nito. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo pong lahat, Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilang makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon na aming Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na muli kami makakapanambahan sa iyo, makakaawit at magkakaroon ng sama-samang pananalangin sa iyo harapan. Patuloy mo nawa na kami ay samahan sa oras na ito. Gabayan mo kami sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng iyong banal na mensahe. At hindi naman, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso ang iyong mensahe iahayag sa amin sa umagang ito. Patuloy namin maramdaman ang kabanalan ng gawain ito, bagamat kami magkakalayo. Patuloy kami magkaisa at magkasama-sama na manambahan sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka po muli sa umagang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po, aming Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Dapat, O Diyos, na Ikaw ay papurihan, Ikaw ay parangalan, Ikaw ay pasalamatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Kay gandang pagmasdan, mga ilog at kaparangan, sa pagkising ko'y aking nasisilayan, araw na tanda ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito'y patunay ng pag-ibig mo, kaya ngayon
kamustahan, mga ilog at kaparangan. Sa pag-gising ko ay aking nasisilayan, araw na tanda ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito'y patunay ng pag-ibig mo, kaya ngayon'y aawit sa'yo, pagsamba't papuri, alay sa'yo. Karapat-dapat kang pasalamatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Yes, Lord. Karapat-dapat kang pasalamatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Yes, Lord, ikaw ay karapat-dapat, karapat-dapat kang pasalamatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Yes, Lord, ikaw ay tapat noon. Hallelujah. Ikaw ay tapat noon. Hanggang ngayon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat ka aming Panginoon, na pasalamatan at itaas, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, aming Diyos, sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo na walang kahit sino man ang makakapantay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas.
pasasalamat, kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng awitin na ito at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ang UECC ay isang iglesia may malalim na kakahayagan ng pananampalatayang makabatay sa banal na kasulatan. Aktibo nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo at nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Tayo po ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pangungumpisan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Nabagat alam niya ang tunay na kalalagayan ng ating mga buhay. Alam niya ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagsuway at pagre-rebelde sa Kanya. Subalit ang Kanyang pangako ay isang bukas na pakikipagrelasyon sa tuwing tayo manunumbalik sa Kanya at hihingi ng tawad. Gayon din naman ang pangako na pagbabagong buhay ang ipagkakaloob sa atin kung ating isusuko ang ating mga buhay sa Kanya. Kaya naman sa oras na ito, kung sino man ang tapat na lumapit sa ating Diyos at humingi ng tawad, ay makatitiyak na makatatanggap nito na nagmumula sa Kanya. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang kapatawaran na nagmumula sa ating Diyos. At mula ngayon mabuhay kayo ng mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po, ito po ay ginaganap ng 8 a.m. through Facebook Live at meron na rin po tayo sa YouTube. No, kung nais po natin manood sa YouTube ay tingnan nyo na lamang po ang ating channel. I-search nyo lamang po ang pangalan ng ating church. No, at makikita nyo na po yun doon. Prayer meeting, 5:30 p.m. po tuwing Miyerkules. Ito po ay sa pangunguna naman ni Pastor Art. Facebook Live din po at sa YouTube. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa ating Dawn Watch Prayer. Ito po ay ginaganap ng alas 4 ng umaga. Araw-araw po ito. At tuwing Friday naman po, Family Bible Study, 5:30 p.m. din po. Sa pangunguna naman po ito ni Pastorin. Para naman po sa magdiriwang ng may kaarawan at sa May 17 po, si Elder Del Hernan. Sa 18 po, si kapatid na Jeffrey Roldan. Sa 19, si kapatid na Emelita Mangkaw. Sa April 20 naman po, si kapatid na Annabel Varias, ang aking pong nanay. Happy birthday, Mama. At sa 21 naman po ay si kapatid na Edna Perea. At para naman po sa mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, sa 18 po, si kapatid na Tony at Dan Hernandez. At sa 22 naman po ay si kapatid na Alvin at Karina Varias. Tayo pong lahat ay binubuhan ng natin. Panginoon namin Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong katapatan, sa iyong pag-iingat sa amin. Maraming salamat. Tuloy o Diyos na sa ganitong pagkakataon, ito lang ang aming sanlibutan. Ito ang aming pag-asa. Ito, Panginoon, ang patuloy na nag-iingat at nagpapala Panginoon sa iyong mga anak. Kaya karapat-dapat lamang ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat. At kami po ay sama-sama na malapit Panginoon at ibigay sa iyo ang aming bansa Panginoon. Dalangin po namin o Diyos na ikaw ang magbigay ng kabungan sa aming mahal na Panginoon. Pagpalain po siya at patuloy ibigyan Panginoon ng tamang desisyon Panginoon kung paano lalong mapapabuti ang aming bansa. Ingatan niyo po Panginoon ang kanyang pagkakas. Maraming salamat po Diyos dahil lalo namin nakikita ang iyong kamangha-manghang pagkilos. Lalo namin nakikita na napaka mahalaga Panginoon ang aming mga pananampalataya. Salamat po Panginoon. At dalangin namin po Diyos na hindi lang ang aming Pangulo, maging ang pinakamababang sektor ng aming bansa Panginoon. Pagpalain po sila Panginoon. Nawa nga po magkaisa sila, magkatulong-tulong Panginoon kung paano palagi mapapabuti ating naibigay Panginoon ng aming bansa, Panginoon. Samahan po sila, ingatan po ang kanilang mga buhay. Dalangin din namin sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon, na lalo't higit kailangan ng mga salita mo, Panginoon, na naihayag ko. Dalangin namin ang inyong mga lingkod na ginagamit upang makapagbilang ng inyong mga salita. Maraming makakilala sa iyo at maraming manampalataya, Panginoon, na ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bigyan mo po ng pananampalataya ang mga tao, Panginoon, na makita nila, Panginoon, kung gaano kahalaga na lalong sa iyo humingi ng habag, sa iyo humingi ng pag-asa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Dalangin namin ang bawat iglesia, Panginoon, na ang iyong mga lingkod na tinagamit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanila na
desire, Panginoon, na lalong maitayag ang iyong kabutihan. Nawa nga po, Panginoon, ay pagpalain mo sila, ingatan mo sila, Panginoon. Dinadalangin po namin ang inisis o Diyos. Ikaw po ang magpala sa amin, iyong mga manggagawa, Panginoon. Iba yung karunungan na ikaw ay ito sa kanila at sa aming mga magamatigit kami nagkakasama-sama, Panginoon. Alam po namin na ang pananampalataya na inilagay sa aming mga puso, Panginoon, ay nananatili o Diyos. Nawa nga po ay lalong namin pag-ipayutin ang aming pananampalataya ito. Salamat sa patuloy na paghahadal, Panginoon, at pagpapalakas ng inyong mga manggagawa ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang magpalak sa kanila. Dalangin namin ang iba namin, ibang iglesia, Panginoon, sa dahong ito, O Diyos. Ang AFP, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay nandiyan ang aming mga maraming manggagawa. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ang mga online na mga pagkakayatin na iyong mga salita, Lord, ibigis mo po ito. I-anoint mo ang iyong mga lingkod, Panginoon, at maraming makapakinig ng mga salita mo. Maraming salamat, Panginoon. At bilangin namin ang mga kapatid namin na nakakaranas ng karamdaman, nakakaranas ng kakulangan, Panginoon. Tatagpuin po sila at maranasan, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon, magpipigil sa iyo. Tukunin mo ang kanilang mga kailangan, ang pagkakas sa ng parang Lord, ito po ang pagpapalapin sa kanila. Dalangin din natin ang mga magpapalapin ng Diyos, ang pagpapalapin na hahapto sa kanilang katawan, Panginoon. At dalangin din namin, Diyos, ang mga naaapektuhan, Panginoon, ng COVID-19 na ito na mga nasa hospital, Lord, ang mga flyers, Panginoon, Lord. Ikaw po ang patuloy na sumama sa bawat isa sa kanila ng mga pumaranasan, ang kagalingan na nagpulipad sa iyo, ang pagpipinag na nagpulipad sa iyo. Tunay, O Panginoon, na sa lahat ng ito, ikaw lang ang tanging namin pagpasa. Kaya lahat din namin sa iyo, ang lahat ng ito, nawa nga po ay ang bawat pamilya, ang Kristiyanong pamilya, Panginoon, ay magkaisa, Panginoon, ng pananalangin upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Ay Lord, maraming salamat po sa ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang iyong iglesia, Panginoon, at huwag mo po kami, Panginoon, hinahabilin namin sa iyo ang mga ito, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, luwal at higit ang iyong dakilang pangalan. Tumitaan mo namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesu Cristo. Amen. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magtagnakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan.
Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sapagkat niloob mo na muli naming marinig ang iyong mga salita at ito'y aming mapagbulayan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo at nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa pakikinig upang maunawaan namin ang iyong mga salita at ito rin ay aming ipamuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Meron po ngayon mga kapatid na nauusong isang bagong political term na tumutukoy sa takbo ng ating bansa sa kasalukuyan. Ito po yung sinasabi ng marami na new normal. Ang salita pong ito ay tungkol sa isang bagong kalakaran inuumpisahang pairalin ngayong GCQ upang mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat mamamayan laban sa coronavirus. Ngunit hindi kaila sa atin na ito ay magbibigay sa atin ng panibagong hugis ng ating buhay at ng lipunang ating ginagalawan sa halos lahat ng sektor ng lipunan. Ang sektor politika, relihiyon at ekonomiya, at higit na lalo yung sinasabi nating labor sector sa lipunan natin. At hindi rin malayong unti-unting baguhin maging ang ating mga kaisipan at pamamaraan sa buhay hanggang sa mayakap natin ang lubusan ang bagong kalakaran ng buhay. Makikita din natin na sa ganitong pangyayari, maraming bagay ang dapat isaalang-alang, maraming bagay ang dapat baguhin, isuko, at dapat tanggapin gaano man ito kahirap. Mag-alala man tayo sa bagong kalakaran ng buhay na ito. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod upang magkaroon tayo ng sinasabing kaayusan. Ang totoo, ang new normal na buhay ay walang siguradong ipinapangako sa atin. Liban ay handa natin ang ating mga sarili upang tayo ay mabuhay. Ang ganitong pangyayari ay hindi bago sa mundo. Marami ng pagkakataon o pangyayaring makahulugan sa mundo na masasabi natin hindi lamang nagbabago ng kasaysayan, kundi maging ng kultura ng mga bansa at ng pangrelihiyong paniniwala. Ang pinagkaiba lamang ngayon sapagkat ang pagbabagong ito ay itinutulak ng isang virus na nakamamatay. Nang aking pong binubulay ang tungkol sa sinasabing new normal culture, nasabi ko po sa aking sarili na napakagandang ilustrasyon ang nangyayaring ito para sa ating iglesia, sa lahat ng iglesyang Kristiyano. Ito ay upang mailarawan sa atin kung gaano kahalaga ang paghihiwalay sa dating buhay at pamumuhay patungo sa isang bagong buhay. Kagaya din naman, hindi po ba, walang pinagkaiba sa isang tao na papasok sa kaharian ng Diyos, sa bagong buhay na nais ng ating Panginoong Hesus na ating pamuhayan o maging buhay. Kailangan natin iiwan yung lumang tayo at ibihis natin yung bagong pagkatao natin. Marahil kailangan nga natin dumaan sa ganito kasidhing proseso upang malalim natin maintindihan yung kadalasang ipinagsasawalang bahala ng marami na bagong buhay na ipinag-aanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin, hindi pwedeng daanin sa gusto nating pamamaraan ang bagong buhay na ito na sinasabing new normal. In the same sense, gayon din ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kung tayo ay papasok sa Kanyang kaharian, kung nais natin siyang maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay, there is no bargaining. We have to embrace and accept the life that He is offering us. Kailangan nating iiwan yung luma nating pagkatao
at unti-unti nating sanayin ang ating buhay sa buhay na nais ng Panginoong Hesus para sa atin. Sa ating pagbubulay ngayon, nais ko pong tingnan natin ang new normal na ito. The term new normal. Ayon sa iniaalok na buhay ng ating Panginoong Diyos. Ano yung new normal na nais ng ating Panginoong Hesus na yakapin natin? Sa yugtupong ito mga kapatid, nais ko pong tingnan natin yung kwento ng binatang mayaman. Alam ko pong pamilyar na sa atin ang kwentong ito, ngunit balikan po natin para sa pagbubuli natin ngayong umaga. Ipinakikita sa kwento na gusto ng binatang mayaman na makamtan ng buhay na walang hanggan na iniaalok ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya siya ang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang malaking problema, dahil ang nais ng binata ay makamtan niya ito na wala sa kanyang ginagalaw o wala sa kanyang dapat baguhin sa kanyang buhay. Kung ano siya sa kanyang pagpasok o paglapit sa ating Panginoong Hesus, kailangan ganoon din siya ang tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Naalala ko tuloy yung palasak na yung salita ng mga kabataan. In fact, matagal na itong mga salitang ito. Yung salitang sinasabi na, hindi ako plastic, kaya tanggapin mo ako kung sino ako. Ibig sabihin, wala kang babaguhin anumang bagay sa kanya. Alam niyo mga kapatid, yung ganitong filosofiya ay hindi kailanman katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Dahil doon ay kailangan natin na tayo ay sinasabing mamatay sa luma nating pagkatao bago tayo makapasok o tanggapin sa kaharian ng Diyos. Dahil doon sa kondisyong yon mga kapatid ng pagpasok sa kaharian ng Diyos, naghiwalay sila ng Panginoong Hesus. Yung mayaman, binata, at ang Panginoong Hesus naghiwalay na hindi nakakamtan ng mayamang binata yung buhay na gusto niyang makamtan. Ano yung mga bagay na dapat mabago sana sa binatang mayaman na hindi niya kinayang iwanan? Una, yung kanyang pananaw na siya ay matuwid na. Naniniwala siya na siya ay banal dahil ayon sa kanya, sinusunod niya ang buong kautusan. Sabi nga mga kapatid doon sa Ebanghelyo ayon kay Lucas at Marcos, sinunod ang claim ng binata, sinunod niya mula sa kanyang pagkabata ang mga kautusan. Kung kaya nasabi niya, ano pa ang aking gagawin? Ano pa ang dapat kong gagawin? Nasunod ko na yun. Na parang ipinahihiwatag niya na wala na sa kanyang kailangang baguhin pa. Ngunit ang problema ay ito. Bagamat sinusunod niya ang mga batas, hindi niya inunawa ang layunin ng mga ito sa kanyang buhay. Ginamit niya lamang ang mga batas upang matawag na siya ay matuwid at makuha niya ang inaasahan niyang gantimpala sa pagsunod sa batas. Kung kaya hindi rin tayo magtataka kung bakit hindi nabago ng kautusan ang kanyang pagkatao, yung kanyang kaisipan, yung kanyang mga pananaw. Manapay nagbunga ito sa kanya ng self-righteous attitude. Ito rin ang rason kung bakit hindi niya naunawaan ang uri ng buhay na iniaalok ng Panginoon sapagkat ang buhay na na kay Jesus ay hindi isang simpleng seremonyang pagsunod na kapag ginawa natin ay mangyayari na yung gusto nating mangyari din sa ating buhay. Para sa ating Panginoon, ang pagsunod ay isang uri ng buhay na kaya natin ginagawa dahil ito tayo. Ito yung kapahayagan ng ating buhay at pananampalataya. We are moved or compelled to act, not to get a reward, but to express a new life that we have in Christ Jesus our Lord. Yun po tayo. At yun din ang inaasahan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung pangalawang problema ng binatang mayaman ay ito. Yung pagtitiwala niya sa kanyang kayamanan. Tinitingnan niya na hindi siya mabubuhay kung mawawala sa kanya ang kanyang tinatangkilik sa mundo nito.
Kaya nga, masyado siyang nalungkot nang marinig niya na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya na ipagbili mo yung iyong mga ari-arian. Hindi niya ito kayang ipagpalit sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Kung kaya umuwi siyang bigo sa kanyang layunin. Mga kapatid, alam po natin, kung nais natin maranasan ang bagong buhay na iniaalok ng ating Panginoong Hesus, may ilang bagay na mahalaga na dapat nating tanggapin bago ito o tayo pumasok sa sinasabing new normal na binibigay na buhay ng ating Panginoon. Ano ang mga bagay nito? Una, dapat mabago ang ating mga pananaw. Dapat na umayon ang ating pananaw sa kung paano pinakikilala ng ating Panginoong Hesus ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Gusto makuha ng mayaman kung ano ang bagay na nasa kaharian ng Diyos. Ngunit ang malungkot ay hindi niya nakikita kung ano ang buhay na ipinag-aanyaya doon sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pangitayan ay para sa buhay lamang na ito, kung kaya hindi niya kayang iiwan ang kanyang mga kayamanan. Ang kanyang pagsunod ay nakabatay sa kung ano ang kanyang pakinabang sa kanyang ginagawa. Hindi po ba mga kapatid, kapareho ang kaisipang ito ng binatang mayaman sa maraming tao sa iglesia? Na bagamat naririnig nila ang tungkol sa aral ng kaharian ng Diyos, pero yung kanilang pananaw at attention ay nandito lamang sa kayamanan ng mundong ito. Nakalimutan din ng binata kung ano dapat siya. Nakalimutan niya na siya pala isang Israelita. Ano po ang ibig kong sabihin nito? Bilang isang Israelita, buhay niya dapat ang magsilbing pagpapala sa iba. Dahil ito ang layunin ng Diyos kung bakit niya binuo ang Israel. Tungkulin ng bawat mamamayan ng Israelita at ng buong bayang Israel na maging pagpapala sa bansa. Ang bagay na ito ay naririnig lagi nila sa bawat panahon na binabasa sa kanila yung kasaysayan ng kanilang mga patriarka. Ngunit hindi ito naintindihan ng binatang mayaman. Manapay nang sabihin sa kanya ng Panginoon na ipagbili niya ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mahihirap. Nalungkot siya masyado. Ano ang ibig sabihin sana noon? Ang ibig sabihin doon ng ating Panginoong Hesus na magikang pagpapala sa iba. Hindi lang gagawin mo yung mga don'ts ng batas, kundi gawin mo na magikaring pagpapala sa iyong kapwa. Dahil yung hindi paggawa sa iniuutos ng batas na pinagbabawal ay hindi ito nakakaapekto sa ating kapwa. Hindi ako pumapatay, di tulog lang ako ng tulog. Hindi ako nagnanakaw, di maghanap buhay ako. So, wala itong attachment sa ating kapwa. But once you care for other people, kung ano ang kanilang kalalagayan, nagmamalasakit ka sa kapwa mo, nagsisimula ka ng nakakaapekto sa iyong kapwa. Ito yung wala doon sa binatang mayaman. At ito naman yung gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus, magikang pagpapala sa kanila. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, o sige, pagbili mo yung iyong ari-arian. Bakit? Para maabot mo yung iyong kapwa. Marahil dahil siguro sa kayamanan niya rin, detach siya masyado sa kanyang kapwa. Nandun lang siya sa loob ng kanyang tahanan. Nandun lang siya sa mga kapwa niya, mayayaman na tao, na hindi niya nakikita yung ibang tao sa kanyang lipunang ginagalawan. Maging sa panahon natin mga kapatid, hindi nagbabago ang pangangaral ng ating Panginoong Diyos. Ganito rin ang kanyang layunin kung bakit niya tinatag ang iglesia. Ito ay upang maging pagpapala tayo sa kapwa. Ito ang rason kung bakit tayo ay nagmimisyon. At ang pinakamataas na pagpapalang may babahagi natin sa ating kapwa
ay ang makita sa ating buhay ang Panginoong Hesus. At may bahagi rin natin ang pagiging Panginoon at tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Kung kaya tayo man gumagawa ng mabuti, hindi dahil para tayo ay makagawa ng mabuti. Lagi ko itong sinasabi sa ating mga kapatid, our objective of doing good to other people para makilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya mga kapatid, bigo ang isang tao na nag-iisip na siya ay mananampalataya kung sarili lamang niya ang kanyang iniisip. At walang ipinagkaiba sa paganong diwa ang isang mananampalataya kung siya lamang ang iniisip niya sa kanyang sarili. Tayo ay tinawag upang maging daluyan ng pagpapala at ng kaligtasan para sa ating kapwa. Ito ang tungkulin ng iglesia at tungkulin ng bawat mananampalataya. Kung babalikan po natin ang buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus, merong 3 bagay na nais niyang maunawaan natin bago tayo tuluyang magpasailalim sa kanyang pagkapanginoon. Ano ang mga ito? Una, lagi natin maririnig sa kanya yung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ikalawa, paano ang pamumuhay ng isang taong pinaghaharian ng Diyos. At ang pangatlo, ang kaharian at ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ito yung buod o summary ng mga pangangaral ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi ito malinaw sa atin kailanman, ay hindi rin natin mauunawaan o naunawaan pa ang iniaalok na buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi rin malayong hindi natin naiintindihan kung ano ang paghahari ng Diyos. Kung ang 3 bagay na yun ay hindi sa atin malinaw. Hindi sa atin konkreto. Marahil mga kapatid, sasang-ayon tayong lahat kung sabihin ko ngayon na lahat ng pumapasok sa simbahan ay nagnanais makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit maraming walang pangitain at walang planong magkaroon ng makadiyos na pananaw. Marami ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ilan lang ba ang nagnanais na maunawaan ang buhay na nais ng Diyos para sa kanila? Katulad ng binatang mayaman na gustong makamit yung buhay na walang hanggan, ngunit ayaw unawain kung ano ang panuntunan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa akin pong personal lamang na pagbubulay-bulan, naisip-isip ko rin na marahil kaya na natiling binata ang lalaking yun. Sa kabila ng siya'y napakayaman. Dahil natatakot siya na baka agawan siya ng kayamanan ng kanyang magiging asawa. Take note mga kapatid, yung binatang mayaman ay hindi siya underage. Dahil sa Israel, hindi ka pagkakatiwalaan ng pamilya mo ng kayamanan o anumang mana kapag underage ka pa. In fact, sabi ni Paul, walang pinagkaiba yung batang lumalaki pa lamang na tinitrain pa lamang upang magmana ng ari-arian ng kanyang magulang. Walang pinagkaiba siya sa isang alipin. Pinamamahalaan siya ng mayordomo. Tinitrain siya. At pagdating niya sa tamang edad, ibibigay na sa kanya yung mga pamana. At sabi din sa Lucas, mga kapatid, hindi lang siya isang binatang mayaman. Siya ay isa ring ruler. Pinuno rin siya ng bayan. Ibig sabihin mga kapatid, nasa sapat na siyang panahon ng kanyang pag-aasawa pero hindi siya nag-asawa. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka ayaw nitong magbahagi talaga ng kayamanan na naging rason nga kung bakit tinalikuran niya ang ating Panginoong Hesus. Dapat yung kayamanan kanya lamang. Umaaari din naman na kaya ayaw niyang mag-asawa dahil ayaw niyang maabala sa kanyang gustong mga gawin sa buhay. Naalala ko tuloy mga kapatid, lagi kong sinasabi kay pastore na mag-asawa,
At huwag niyang gagayahin yung binatang mayaman. Joke lang po. Yung binatang mayaman, mga kapatid, nais pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit mukhang ang gusto niyang mag-adjust sa kanya ay yung kaharian ng Diyos. Nais niya na ang magbago ng pananaw ay ang ating Panginoong Hesus, hindi siya. Parang napakapamilyar ito sa kultura ng maraming Kristiyano ngayon. Marami yung mga churches ngayon, mga kapatid, na nag-a-adjust sa gusto ng member ay yung church. Hindi yung miyembro ang nag-a-adjust sa church. Kung kaya marami rin mga churches ang ingat na huwag mapagsabihan yung miyembro ng dapat sabihin dahil baka mawala yung miyembro. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, maraming churches ngayon ang hindi na prophetic ang mga preachings. Nandun na lamang sa point na sinasabing hindi nga priestly. Kasi kapag sinabi natin priestly, nakakapangalaga. Parang nandun na lang tayo, mga kapatid, sa mga na nakakarating doon sa mga preaching na food for thought. Ito yung magandang pakinggan ngayon. Ito yung inspiring ngayon. But how many church in this world has the courage to correct their members? Na kapatid, mali ka sa ginagawa mong yan. At ilan din, mga kapatid, na mga Kristiyano ngayon sa mundo ang handang i-rebuke, sawayin. Hindi po ba, mga kapatid, kultura na ngayon ng marami na kapag sinasaway, nagagalit, hindi ka naiimikan, hindi ka nakakausapin kung hindi man siya umalis sa church. O kung hindi niya talaga, ayaw niya nang tuluyan na siyang magmamatigas, aalis sa church. Marami ang gumagawa ayon sa itinakda nila para sa church. Hindi ayon sa itinakda ng church para tayo ay makapaglingkod. Sinasabi ko rin ito sa atin, mga kapatid, at sasabihin ko uli ngayon, tandaan po natin, kung tayo ang nagtatakda sa iglesia, kung kailan lamang tayo gagawa, hindi tayo kailanman naglilingkod. Pinaglilingkuran natin ang sarili natin. Because we do the works in the church at our own pleasure. Hindi natin priority yung church. Para sa Diyos, nagsisimula tayong maglingkod kung totoo na tayong sumusunod sa itinatakdang panahon na paglilingkod ayon sa panawagan ng church, ayon sa panawagan ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin makita ng malinaw kung paano gumagalaw sa buhay ng tao ang paghahari ng Diyos. At kailangan natin itong matutunang yakapin at mapakumbabang sundin upang ang ating kaisipan, pananaw at mga pamamaraan ay umangkop sa buhay ng katulad ng isang taong pinaghaharian ng Diyos. Kaya kailangan, mga kapatid, mabago ang ating mga pananaw. Ang pangalawang bagay, sa bagong buhay na inaalok ng ating Panginoon Diyos, kailangan mabago rin yung ating mga lengguwahe. Yung lengguwahe ng ating puso, mga kapatid. Kung irregular nating binabasa ang banal na kasulatan at alam kong ginagawa yan ng lahat sa atin, magiging pamilyar tayo sa lengguwahe ng ating Panginoong Hesus. Matatanda natin, very popular sa ating Panginoong Hesus yung mga salitang katarungan, shalom. Hindi lang, mga kapatid, sa New Testament ito, kundi sa buong banal na kasulatan, very familiar sa tuwing nagsasalita ang mga propeta at ang Diyos na si Yahweh, ang ating Panginoong Hesus. Yung mga salitang yun, hindi lamang yun. Very popular sa ating Panginoong Hesus yung salitang kapakumbabaan, aba sa Espiritu, katuwiran, o pagiging matuwid,
yung habag. Whatever you do to the least of these brethren, habag. Pagpapala, pagpapatawad, kapayapaan at higit sa lahat, pag-asa ng buhay at pag-ibig. Ito ang ilan sa mga lingwahe ng buhay na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito ang lingwahe ng kaharian ng Diyos na taliwas sa lingwahe ng mundo. Sa lingwahe ng mundo ay lagi natin naririnig yung pagyayabang, pagmamataas, pagkaarugante, pag-aagaw ng kapangyarihan, kasakiman, galit, pagkukunwari, o rebellion. At higit sa lahat mga kapatid, kamatayan. Di po ba? Palasak ng palasak ngayon ang kamatayan. Yung tao nagalit sa nagkamali dahil hindi tama yun. Pero yung nagagalit, gusto patayin yung nagkamali. Di po ba? This is the language of the world. Kung kaya hindi tayo rin magtataka kung bakit ang mundo ay patuloy na bumubulusok sa kapamakan. Ang Panginoong Jesus, sa kanyang mga pangangaral ay laging nag-aanyaya sa atin na maging kaisipan at lingwahe ng ating puso ang lingwahe ng kaharian ng Diyos. Very popular sa atin yung chapter 5 ng Matthew, yung Beatitude. That is the language of the kingdom of God. Ito ang rason kung bakit sinasabi rin ni Apostol Pablo, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng inyong isipan. Na ang ibig sabihin, puunin natin ang ating puso ng maka-Diyos ng mga pag-uugali, kaisipan, at dahil ito ang kaparaanan na tayo ay mababago at makababalik sa nais ng Diyos na wamis niya para sa atin. Liban na maging lingwahe natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Liban na maging lingwahe natin ang mga itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Kailanman ay hindi natin mauunawaan kung ano ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Nag-aanyaya ito mga kapatid sa atin ng pagbabago ng pananaw at kaisipan. Hindi natin pwedeng dalhin ang lumang kaisipan na puno ng galit, kasakiman, at makasarili na layunin papunta sa kaharian ng Diyos. Sapagkat baka tayo ang maging sanhi uli ng kaguluhan sa kaharian ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ating kaaway na si Satanas, na dahil sa kanyang kasakiman, dahil ang kalingwahe ng kanyang puso ay kasakiman at pang-aagaw ng kapangyarihan, sinasabi na nagkagulo sa kaharian ng Diyos. Maaaring sabihin din natin na lingwahe din naman ng mundo yung sinasabing pagkakapantay-pantay, pagpapatawad, kapayapaan. Oo, sinisigaw din ito mga kapatid sa lansangan. But the world is doing its best to redefine those words. Na makikita natin mga kapatid, sa kanilang pag-redefine ng mga salitang yun, yung totoong mabait, sensible na tao, ay nagiging mapaghimagsik, nagiging immoral, at nagiging mga kapatid na sakim. Tingnan natin mga kapatid, anong ibig sabihin ng mundo ng katarungan? Di ba pagpatay? Hindi ito paggawad ng nararapat, kundi pagpatay. Pagkakapantay-pantay, anong ibig sabihin nila pagkakapantay-pantay? Di ba abuse of freedom? Ito yung mga lingwahe ng banal na kasulatan na nire-redefine ng mundo. Ito yung manglungkot na bagay na marami ang nadadaya nito. Tingnan natin mga kapatid, sa araw-araw, bagamat palasak ang mga salita ng katarungan, pagkakapantay-pantay, reconciliation, ngunit nangyari ba ang mga bagay nito? Iba ang nangyayari lagi sa mundo. Dahil ang totoo, iba ang nakasulat na lingwahe sa puso ng mga tao sa mundo.
If we want to enter the kingdom of God, we have to change the language of our heart. Ang pangatlo, mga kapatid, nais ng ating Panginoong Jesus na mabago rin ang ating mga pinahahalagahan. Ano yung bagay na mahalaga sa atin ngayon? Ano rin ang bagay na mahalaga sa kaharian ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, kung lalagungin natin lahat na mahalaga sa kaharian ng Diyos, may iuwi ito sa isang salita. Buhay. Buhay ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. Ito ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Buhay. Dahil napakahalaga ito. Ito rin ang rason kung bakit nais ng Panginoong Jesus na makabalik ang tao sa Diyos. Dahil alam niya at alam din natin na nasa Diyos lamang ang buhay. Away from God, there is no life. Ano man ang pagsusumikap ng mundong ito mabuhay, kung hiwalay tayo sa lumikha sa atin, kailanman hindi natin mahahanap ang buhay. Tingnan natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, na kay Jesus lamang na ating Panginoon ang buhay. At hindi tayo makakarating doon sa pinaghaharian ng buhay kung wala tayong kaugnayan sa ating Diyos, sa ating Ama. Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay sa kaharian ng Diyos ay mapapasok lamang ng taong may tapang na iiwan ang buhay na inihahandog sa kanya ng mundong ito. Marami sa mga tao ang nag-aakala na ang buhay ay ang buhay lamang na iniaalok ng mundong ito. Kaya ito ang pinaghahandaan ng marami. Tanungin mo ngayon ang maraming mga bata o kabataan man, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Ano ang gusto mong abutin sa buhay mo? Meron man lang ba sa kanilang nangangarap na makapaglingkod sa Diyos? Na gusto kong maging abogado upang magamit ito sa paglilingkod ko sa Diyos? Hanggang saan ba yung kanilang pananaw ngayon? How about our families? Did we ever teach our children na pahalagahan ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Kapag tayo nangangarap para sa kanila na sana anak maging kang engineer para makapagpatayo man lang tayo ng magandang simbahan o kaya tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa sa anumang bagay na nakukuha ng kabuhayan. Dahil ito ang ikaluluwalhati ng Diyos. Meron ba tayong lingwaheng gano'n sa ating pamilya? Isipin natin ang mga bagay na yun, mga kapatid. Yung binatang mayaman lumapit sa ating Panginoong Yesus. Hindi niya naunawaan ang buhay na iniaalok ng Panginoong Yesus dahil nakapako siya sa kanyang pananaw at paniniwala na ang buhay at yung buhay na walang hanggan ay kanya lamang. Hindi niya ito dapat ibahagi sa iba. In fact, ang concern niya sa paglapit sa Panginoong Yesus, napakalinaw, di po ba? Paano yan mapapasa akin? Hindi paano ako magiging daluyan ng buhay na walang hanggan. Magkaiba yun. Katulad din naman sa atin. Hindi natin maiintindihan ang buhay sa kaharian ng Diyos hanggat yakap-yakap natin ang buhay na ibinibigay sa atin ng mundong ito. Kapatid, kung nais natin makapasok sa kaharian ng Diyos, baguhin po natin ang ating mga pinapahalagahan sa buhay. Pahalagahan natin ang iniaalok na buhay ng ating Panginoong Diyos. Itong tatlong bagay na ito, baunin po natin sa ating puso. Mamumuhay muli tayo sa araw-araw sa loob ng ating tahanan. Kapatid, tulungan natin ang bawat isa sa atin na mabago ang pananaw ng ating tahanan ayon sa pananaw na makadiyos. Na mabago ang ating mga pinapahalagahan. Na mapalitan yung makamundo nating bagay na pinapahalagahan ng makadiyos na mga bagay. Na mapalitan yung lengguwahe ng ating puso
ng lengguwahe ng kaharian ng Diyos, na kung saan nandoon nilalalom ang lahat ng lengguwahe niya ng salitang pag-ibig ng mga Diyos. Kung ito ang nasa atin, mga kapatid, sisiguraduhin ng Diyos na tayo ay naroon sa sinasabing new normal na iniaalok niyang buhay sa atin. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kaharian. Ibig kong sabihin, mga kapatid, kung ang buhay na ito, itong tatlong bagay na ito ay ating sinisikap na kapahayagan ng buhay natin at ng ating pamilya, ang ating tahanan ay magiging ekstensyon ng kaharian ng Diyos. Pagharian po ng Diyos ang ating buhay sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinululugdan ng Diyos. Masaya po tayong magkaloob sa ating Panginoon. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus brought heaven down. Sin was great, love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal.
umaga po sa ating lahat. Sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin para po sa ating mga kaloob. Mapagpala at mabuting Ama, sa hapon pong ito, tanda po ng aming pagpapasalamat at pagsamba. Narito po, Panginoon, ang aming mga handog at kaloob para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala at biyayang natatanggap namin sa aming mga buhay. Nalugod nawa kayo sa amin at nasumpungan ninyo ang aming mga puso na may katapatan at kagalakan sa pagbibigay ng aming mga ikapu at handog para sa inyo. Salamat aming Ama sa aming mga trabaho, sa negosyo at hanap buhay, Panginoon, na ipinagkatiwala ninyo sa bawat isa sa amin. Maging bukas nawa po lagi ang aming mga kamay sa pagtulong para sa inyong mga gawain at para sa aming mga kapatid na lubos na nangangailangan. Lalong higit aming Ama ay may alay namin ang aming mga buhay para sa inyong ministeryo at sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang patuloy na magpapala at mag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa inyo lamang, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito'y samahan ninyo ako sa pananalangin. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Diyos, sa iyo pong kaparaanan upang sa kabila, O Diyos, na kami po ay magkakalayo, ay kami po ay makapagsama-sama ngayon at maisagawa, O Diyos, ang banal na pagsambang ito. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyo pong mayamang mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa pagtuturo mo sa amin ng mga kailangan po namin baguhin, kailangan namin isaayos, kailangan po namin isagawa sa amin pong mga buhay. Upang sa kabila man, O Diyos, ng pagbabagong nangyayari o yung new normal na nangyayari sa amin pong kapaligiran, ay makatugon pa rin kami bilang mga mananampalataya at bilang iglesia, O Diyos, sa panahong ito. Kaya nga naman, O Diyos, ay akin pong dinadalangin sa iyo ang patuloy na katalinuhan, kalakasan ang igawad mo po sa aming mga manggagawa upang patuloy na kami po ay makapagpahayag ng mga mensahe, Panginoon, na patuloy na makakapagpatibay sa pananalig at pagtitiwala ng mga mananampalataya at ng mga tao, O Diyos, sa panahon ito. Akin din naman pong dinadalangin sa iyo ang mga leaders. Kayo rin ang siyang patuloy, O Diyos, na magbigay sa kanila ng katalinuhan upang kami po ay makalikha ng mga desisyon na akma, Panginoon, sa mga pagbabagong mangyayari sa amin pong panahon. Akin din naman pong nilalapit sa iyo ang mga kapatiran sa UECC at mga kapatiran sa Osorio, na patuloy mo sila pong pagtibayin, patuloy mo silang palakasin at protektahan, at yun pong pagbabagong hinihingi mo sa amin ay patuloy naming pagsikapang maisagawa sa aming mga buhay, upang sa gayon nga, O Diyos, kami po ay maging effective pa rin sa kabila po ng mga changes na mangyayari sa aming panahon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Ngayon nga, O Diyos, ipatuloy mo pong pagindapati ng iyong lingkod na siyang magpapahayag ng iyong bendisyon
sa aking mga kapatid na ito. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, sa inyong pananatili, sa inyong mga tahanan, at sa inyong pong mga gagawin sa araw-araw, patuloy kayong samahan, ingatan, proteksyonan, at patuloy na kalinain ng nag-iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mula ngayon at magpakailanpaman. Amen at amen.